Mayong hapon, Mindanao. Adlaw Lunes, Nobyembre 20, tuig 2023. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dil Bartalaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa tapunan. Gidagan sa nagkandayang ospital sa Bukidnon ang 147 residents. Sa usa ka sitio sa Lantapan, Bukidnon, human nga mabiktima og food poisoning gikan sa usa ka kasal. Ibrigada mo, Romeleda. Gidagan sa nagkadaiyang balay tambalanan sa probinsya sa Bukidnon ang halos 143 ka mga residente sa sitio Kibuda, Barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon human mabiktima sa food poisoning diyang mitambong sa usa ka kasal sa sitio Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. Sigon sa mga barangay officials sa maong lugar nga nakasinati ang mga biktima ug suka kalibang human nga mikaon og handa sa maong kasal. Ito na desisyonan pinagi sa amo ang chairman sa disaster rest amo siyang gina-declare as usapod ka kalamidad para sa mga. Kay siyempre pag inaana man gud kinahanglan mo gamit og kanang source of funds, so no other choice katuna ato ang BDRMF, di ba? Barangay Disaster Management Fund pinagi sa 30% QRF ug 70% magamit na mo din siya. Kay mao na mandate sa ato ang gobyerno. So mo to amo ang ipangandama namo labi na gyud nga na mga private nga mga hospital nga na-admit namo, so posible gyud siguro contact. Gisaysay usab sa pipila ka mga residente ang ilang mga gipangbati human nila mukaon. Luspat na kaya akong anak, busa nga nakadesisyon din nga adto sa ospital. Suka ko. Di wala pa to, sinut dayon ko daghan kayo. Pag katoton, di bati ko nga bangon ko niya tukong CR. Pag abot na ako sa bawol, Gawa sa food poisoning, adaw na usay laing bersyon ang ubang mga residente sa lugar. Din sumala kanila, posibleng gibinuangan ng ilang gikaon sa ilang gitawag nga pasipala o barang. Humando na matod pa'y migawas nga nagkadaiyang mananap sa pipila ka mga biktima. Samtang, nagdeklara na og state of emergency ang barangay aron magamit ang pondo nga itabang sa mga biktima. Nanawagan usab ang mga opisyales sa barangay Kibangay sa ubang katawhan nga undangon na ang pagpakatag sa mga fake news nunot sa mong panghitabo ug dili angay nga kahadlukan ng ilang lugar gumikan kay malinawon sumala pa kini. Mapasalamato ng mga opisyal sa lungsod ug sa barangay nga walay kinabuhing nakalas sa mga panghitabo ug dakong leksyon usab sumala pa kini alang kanila uban sa panghinaot nga dili na kini mausab pa. Gikan sa Kibangay, Lantapan, Bukidnon, in the heart of changing lives, kini si Brigada Romelida, Brigada News. Patay na nga nakapdagan ang usa ka bag-ong himugso nga batang lalaki sa usa ka sementeryo sa Coronadal City nga nakasulod pa sa usa ka karton. Otoridad ginaimbestigahan na kung kinsa ang responsable sa pagbilin niini. Ibrigada mo, Jed Gape. Patay na matagpuan ng isang lalaking sanggol sa public cemetery ng Coronadal City sa loob ng isang kato ng sapatos na nakalagay sa isang eco bag. Sa panayam 95.7 Brigada News from Coronadal kay alias Poy Poy, 13 taong gulang na bata na nakakita sa nasabing eco bag sa pag-aakalang sapatos na naiwana. Nagulat na lamang umano ito ng kanyang binuksan kung saan tumambad sa kanyang isang lalaking sanggol na patay na. Agad naman itong humingi ng tulong sa kanyang mga kalaro at mga residente sa nasabing lugar. Ayon naman kay Gisalina, residente na nakatira malapit sa sementeryo, bandang alas 11 ng umaga kanina, 3 mga tao ang nakita nito na bitbit na nasabing ikobaga na kinabibilangan ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit, isang nakastripe habang babaeng nakadaster. Dagdag pa ng mga residente na mukhang mga estudyante ang nasabing mga tao na pumasok sa loob ng sementeryo. Hindi naman umano nila binigyang pansina sa pag-aakalang dadalaw lamang umano sa public cemetery ng lungsod. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng kapulisan kung sino ang nag-iwan ng nasabing sanggol. Samantala inasikaso na ng City Social Welfare Development Office o CSWD o Coronadal ang bangka
sakay na nasabing sanggol upang mabigyan ng disenteng libing. Yan ang ulat. Ito si Brigada Jed Simanes Gapin, the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang usa ka negosyante sa Pikit, North Cotabato, human kini gipusil sa wala mailhing sospetsado. Samtang mibusikan usab ang compound sa lain pang negosyante sa nasangpit nga munisipalidad, human gilabayan og eksplosibo. Ibrigada mo, Dennis Arcon. Ginulantang na malakas na pagsabog ang bayan ng Pikit sa North Cotabato alas 6 kagabi. Sa report mula PNP, naitala ang pagsabog sa compound ng isang negosyanteng kinilala na si Tara Benito sa bahagi ng barangay poblasyon ng nasabing bayan. Bagaman walang nasaktan, nagdulot naman ito ng pangamba sa mga residente malapit sa lugar. Wala ring nawasak sa water refilling station na pagmamay-ari ni Benito. Inaalam pa kung anong uri ng eksplosibo ang sumabog at kung sino ang may gawa nito. Samantala, patay naman ang isa pang negosyante sa bayan pa rin ng Pikit matapos mabiktima ng pamamaril sa mismong public market Sabado ng tanghali. Kinilala ang biktima na si Efren Dilicano na kung saan nagtamo ng tama sa kanyang tiyan at tumagos sa kanyang tagiliran. Sinasabing inabot ang puso ng biktima ng tama ng di pa natukoy na uri ng bala ng baril, resulta ng kanyang kamatayan. Si Dilicana ay isang negosyante ng kape at may-ari ng isang sari-sari store sa mismong palengke ng bayan. Kaugnay nito, agad namang pinag-utos ni Pikit Mayor Sumulong Sultan sa PNP na agad na i-follow up ang mga nasabing netalang krimen nung weekend sa kanilang bayan na kung saan ang mga nasasangkot ay mga negosyante. In the heart of changing lives, ito yung kabrigada, Dennis Arcon, Brigada News. Samda ng multicab driver human malambigit sa bangga tali sa usa ka kotse sa Davao Bukidnon Highway, Katalunan, Davao City. Ibrigada mo, Gib Maing. Tungod sa kakusog sa impact, parihong dili mahitsura ang atubangan sa duha ka sakyanan human nagsampok sa Davao Bukidnon Highway, Katalunan, Pequeño ning syudad. Una nini gisubay sa duha ka sakyanan ang opposite direction ug pag-abot sa lugar nga nahitabuan, misulay og U-turn ang kotse nga dunay plaka nga LAG 1608 samtang pabahada padulong northbound ang multicab nga dunay plakang KAO 8593 ug didto nahitabo ang disgrasya. Giila ang nalambigit nga si Berhelio Lucias, 63 anyos, driver sa kotse nga taga Mintal ning syudad. Samtang ang driver sa multicab giila usab nga si Herbert Abiera, 52 anyos, kauban ang iyang asawa nga residente sa Santo Niño, Piedad, Turil Bato, Davao City. Sumala ni Lucias, misulay siya og U-turn tungod do na matod siya balikon. Ang driver sa multicab nakaangkon og fracture injury sa iyang tuong tiil. Hinuon, paspas nga miresponde ang personahe sa 911 sa lugar ug gidala gilayon sa balay Tambalanan ang nalambigit sa aksidente. Samtang padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. Lain na usab nga pagpangawat ang natala sa Mati City asa duha ka cellphone ang natangag gikan sa usa ka babayi. Biktima gitabunan matud pa ang bao na pagikuha sa suspect ang cellphone. Ibrigada mo, Ryan Bacus. Nagpakitabang karon ang usa ka Hanidjen Ortiz, 22 anyos, nursing student, residente sa Porok Dayamon, Barangay Dahican, niining syudad. Sa isa sa biktima, gibana-bana ang alas 3:45 hangtod alas 4 kadlawon. Nahikurat na lamang kini nga daw aduna ni sampung siyang baba. Hinungdan nga naglisod kini og tingog. Hinuon nahimo pa niyang makasinggit human kini nga maglihok-lihok. So og dali-dali nga imikias ang mga suspetsado dala ang duha ka cellphone niini, usa ka unit sa iPhone XR Brown og usa ka Realme Y91 black cover. Sa isa sa iyang iyan, ini nga sulayan niya og gukod ang maong kawatan apan padulong kini sa mangit-ngit nga bahin. Sumala pa niini nga nakabunit kini og pula og nakaitom og t-shirt ang maong kawatan. Panawagan sa biktima nga unta mauli ang maong cellphone niini tungod kay na-save dito ang importanteng files nga gigamit sa iyang pag-eskwela. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ryan Bacos, Brigada News. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Patay ang kanhing kapitan sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, human nga mahulog ang ginamanehong sakyanan sa lawom nga bahin sa dalan ug mibangga sa konkreto na koral sa Lanao del Norte. Biktima nakatulog matod pa sa migawas nga investigasyon sa otoridad. Ibrigada mo, Claudine Pandita. Patay ang kanhi kapitan sa Barangay Tablon,
Cagayan de Oro human nga nadisgrasya ang gisakyan nini nga sakyanan sa Purok 2 National Highway dool sa Napo-Kauswagan Bridge sa Linamon, Lanao del Norte. Nailang biktima nga sikan hitablon Barangay Chairman Billy Kid Auza. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nakatulog matod pa ang kapitan samtang gabiyahe hinungdan nga nahitabo ang aksidente. Nahulog ang sakyanan sa lalom nga bahin sa dalan, human nga mibangga sa konkretong kurala. Dead on arrival nga nadala sa hospital ang kapitan, samtang luwas ang kahintang sa 14 anyos ni nga kabanay ngayang kauban sa sakyanan. Nagpadayon karon ang investigasyon sa mga otoridad kalabos sa nahitabo nga disgrasya. Subay nini mipadayag sa pahasubo ang mga opisyales sa Cagayan de Oro. Nasayran nga karong adlaw Saba ang adlaw nga natawhan sa naisgutan nga kapitan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Claudine Pandita, Brigada News. Pakyas ang usa ka carnapper sa pagkuha sa bongo truck nga gipanag-iyahan sa usa ka kaning sundalo sa Sultan Kudarat. Sakyanan gibilin sa sospek human nga gigukod sa traffic enforcer ug tag-iya. Ibrigada mo J. Noble. Halos hindi makapaniwala ang isang dating miyembro ng Marines matapos karnapin ng isang di pa nakikilalang lalaki ang kanyang bongo truck na color yellow na may plakang KAI 7529 kahapon ng hapon. Sa panayam ng Brigada News FM Libak sa may-ari na si Alfredo Badilla, dating Marines at negosyante, namimili lamang ng tinapay at gatas nang biglang nagkagulang mga tao na akala niya may nadisgrasya pero hindi niya kalain na kinarnap na pala ang kanyang sasakyan. Ako, may kinuha ko doon, bumaba ako, pumunta ako ng Jewel Beach Shop. Bumili ako ng merinda, ng mga tinapay para sa mga bata ko. So iniwan ko yung sasakyan na naka-andar, kumpiyansa lang kasi ako dahil madali lang man. So pagbili ko ng tinapay, naisipan ko na bumili din ng gatas dahil wala yung gatas yung anak ko. So pumunta ko doon sa may isang pharmacy, bumili ako ng gatas. Paglingon ko, nagkagulo na sa likod. Akala ko may nadisgrasya. So pag tingin ko sa ko, wala na. Yung pala, yung sasakyan ko, yung kinuha ng tao, suspect. Nagkabulan pa ang sospek at may-ari kasama ang isang traffic enforcer hanggang umabot sa tulay ng Kinudalan at dito na inabandona ng sospek ang sasakyan at tumakbo sa ilog na puno ng bakawan. Dumating din ang PNP sa lugar, subalit nakatakas ang sospek dahil na rin sa masukal ang lugar at dahil na rin sa tanim na bakaw. Sa ngayon, nagpaalala naman ang PNP na huwag kumpiyansa sa pag-iwan ng sasakyan sa matataong lugar. Yan ang report para sa Brigada Mindanao. In the heart of changing lives, kini si Brigadang J. Noble, Brigada News. Target ni City Mayor Eliordo Ojeda nga mabutangan ang tanang rural barangay sa Coronadal City ug mga baktid isip kabahin sa swine repopulation. Dungan kini sa gipahigayon nga sentineling program sa City Veterinary Office sa syudad. Tumong matod pa niini nga matabangan nga makabangon ang industriya sa hog sector sa Coronadal. Sigo ni Mayor Ojeda, sugod pa lang kini alang sa mga nagaalima o baboy tungod duna pay moabot nga kambing, pato, manok o guban pa nga ipanghatag gihapon sa mga benepisyaryo. Naglaom usab si Ojeda nga hatagan kini og importansya sa mga benepisyaryo ug mas mulapad pa ang programa aron mabalik ang kalig-on sa nasangpit nga sektor. Gihangyo sa midaog nga SK Federation President sa Lebak Sultan Kudarat ang tanang newly elected nga SK Chairman sa nasangpit nga munisipalidad nga mupartisipar sa tanang aktibidad ug programa alang sa mga kabatanunan. Ibrigada mo, Ian Alyon. Sa botong 17-10, wagi si SK Chairwoman Dana Joyce Pilubilio bilang Sangguniang Kabataan Municipal Federation President. Sa katunggalin nitong si Rhea May Iscanio sa katatapos lang na eleksyon noong nakaraang linggo sa loob ng Lebak Municipal Training Center. Bilang SKMF President, itinitiyak ko ang active youth participation dito sa ating na munisipalidad. So, una, syempre,
Mangunguna tayo sa pagpatupad ng mga pulisiya, programa at activities para sa ating mahal na munisipalidad. At ito po ay pangungunahan ng 27 SK Chairman sa pag-implement ng mga programang ito. Sa pagharap ni Sangguniang Kabataan Federation President Dana Joyce Pilubilio sa unang pagkakataon sa Brigada News Team, nais niyang tiyakin ang direktang partisipasyon ng nasasakupan sa local governance sa pamamagitan ng Sangguniang Kabataan sa dalawang mechanisms base sa Local Government Code of 1991. Una dito, ayon pa kay Pilubilio, bibigyan niya ng kapangyarihan ang nasasakupan na gumawa ng mga pulisiya, programa at activities para sa kapakanan ng mga kabataan sa kanya-kanyang komunidad na ginagalawan. Pangalawa, ang kanyang nasasakupan ang mangunguna sa implementasyon sa programa. Iginit pa ni Pilubilio na ang Sangguniang Kabataan ay hindi lang nakasentro sa liga o sports, pageants, kundi ito ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad at sinabi pa niya, ayon sa Local Government Code of the Philippines, binubuo yan ng chairman, 7 Sangguniang Kabataan Kagawad, 1 secretary at 1 treasurer. Dapat anya may regular na pagpupulong sa loob ng 1 taon. Dapat sundin din ang Sangguniang Kabataan Reform Act na ang trabaho ng isang Sangguniang Kabataan at gagawa ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan o CBYOP at gagawa ng committee na nakatutok sa iba't ibang programang pangkabataan. Sa huli, ayon pa kay Pilubilio, dapat ding full public disclosure policy ang lahat ng transactions ng kanyang Sangguniang Kabataan. Yan ang report mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat. Ito si Kabrigada Ian Alion, in the heart of changing lives, Brigada News. Bukabat sa 441 kapamilya sa Barangay Caridad, Lambayo, Sultan Kudarat ang nakadawat og food packs gikan sa lokal nga panggamhanan ug sa Department of Social Welfare Development kun DSWD 12. Ang nasangpit nga mga pamilya ang apektado sa pagbaha miaging adlaw tungod sa tubig gikan sa Ala River. Samtang nagapasalamat usab ang mga opisyal ug mga residente sa nasangpit nga barangay sa tabang nga ilang nadawat. Naglaom usab sila nga gilayong matubag ang problema aron dili na masubli pa. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 0000-378-40172. Ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mga kabrigada,